Magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ako po ang inyong kaibigan si Buddy Bernardino mula po naman dito sa London. May malaking problema ang palasyo ng Malacanang mga kaibigan. Gaano kalaki? Malaking malaki. Parang sirang-sira ho yung kanilang image. Alam na natin ito mga kaibigan. Baka meron pang mga bubulaga sa atin na mas malalaking problema pa. Nalalabas mula dyan sa palasyo ng Malacanang kung kaya't ganun na lamang ho kung magpalit ng kanilang mouthpiece. Ano po yung ibig sabihin ng mouthpiece? Yun pong tagapagtanggol ng palasyo, yung kanilang Presidential Communications Office o PCO. Ilang beses na ho yung umupo dyan. Ilang beses na ng PCO ang inilagay, they come and go. Bakit kaya? Nangangahulugan yan mga kaibigan na meron hong problema talaga sa imahe. Ang palasyo ng Malacanang, yung mukha, imahe ng palasyo, yung mga nakaupo dyan, meron ho talaga ang problema. Nais nilang palabasin, nais nilang ipakita sa publiko na sila ay malinis, squeaky clean, ika nga. Kung kaya't kapag ka hindi na-meet ng sino mang uupo dyan na PCO, secretary, acting secretary, o designated PCO chief, mga kaibigan, kinakausap nila yan na, teka muna, parang nagkulang ka dyan sa iyong tungkulin, mga kaibigan. Ganyan ho ang nangyayari, mga kaibigan. Ito'y matapos po naman na ipag-utos po ng palasyo ng Malacanang ang courtesy resignation ng lahat po ng mga PCO officials. Inatas ng palasyo ang lahat po ng kasalukuyang opisyal ng Presidential Communications Office na magsumite ng kanilang courtesy resignation bago sumapit ang Pebrero 28, mga 2 araw na ho, nakalipas. Ito naman ang kinumpirma ni bagong talagang PCO Secretary J. Ruiz. Noon pong kahapon, araw po ng Sabado lamang, mga kaibigan. Itong si J. Ruiz, kakatalaga lamang ho nito, mga kaibigan, siya yung pumalit kay dating PCO Secretary Cesar Chavez. Ang alam natin, hindi ho matatawaran ang galing itong si Ginoong Chavez bilang dating media man, dating chief of staff ng o campaign manager ni dating Manila Mayor Isko Moreno, at marami na hong experience ito Itong si Cesar Chavez, doktor nga ang tawag sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa isang broadcasting company pero bakit parang tila nagkulang pa rin siya? Yung expectations ng palasyo na kanyang gagawin parang tila nagkulang siya, at yun ang kanyang binangkit sa kanyang resignation, mga kaibigan. Parang hindi niya na-meet yung expectations ng mga taga-palasyo ng Malacanang. Ano naman ang gusto kasi ng palasyo? Nais nilang pabanguhin ang kanilang imahe, nais nilang pagmukhahing maganda ang kanilang ginagawa. Hindi naman talaga yun ang totoong nangyayari di siyempre, anong gagawin ngayon ng PCO mo? Hindi ko kaya yung pinaggagawa niyo sa akin, dahil hindi ko pwedeng pagtakpan yung mga napakadaming maling ginagawa ninyo. Ganun lamang ko kasimple, mga kaibigan. Ayon kay Ruiz, mga kaibigan, ang kautusan ay nakasaad sa isang memorandum na inilabas nitong si isa pang tagapagtangkol, mga kaibigan, ng palasyo. Siyempre, siya ang itinalagang executive secretary. Itong si Executive Secretary Lucas Bersamin noong February 25. Nakasaad po, mga kaibigan, sa nasabing dokumento ng lahat ng opisyal ng Presidential Communications Office o PCO na naitalaga bago pa ang panunungkulan ni Ruiz ay kailangang magkain
ng kanila pong tinatawag na unqualified courtesy resignations bago naman ang itinakdang deadline. Ang idinadahilan po dito para bigyan daw ho ng free hand itong si Ruiz bilang bagong talagang PCO Secretary na pumili ng kanyang mga deputies o yung kanyang mga tauhan from top to bottom, mga kaibigan. No? Mahirap ho na tungkulin yan, mga kaibigan. No? Mahirap na trabaho ito dahil katulad ng mga nakaraan, ilan na bang naupo dyan? Unang-una, itong si Attorney Trixie Cruz. Pangalawa, itong si Sheloy Garafil. Puro mga abogado to eh. Oh. Itong si Chavez, sumunod si Chavez. Itong si J. Ruiz. Hindi kaya totoo yung mga ibinibida at ibinubulgar, nababanggit minsan itong si Senatoriable Attorney Vic Rodriguez, mga kaibigan, na meron hong isang tao dyan sa Malacanang na walang mandate, ha? Wala siyang mandate. Yung ba hindi siya ibinoto ng tao, umaaktong siya ang Pangulo dyan sa Malacanang. Ibig sabihin, bukod kay Manong Bonget Marcos na siyang binotong Pangulo, merong umaakto dyan sa palasyo ng Malacanang na walang mandate, na hindi binoto ng tao, pero parang siya ang mas presidente kaysa kay Manong Bonget. Sino kaya yun? Yun ang nais nating tuklasin dito, mga kaibigan. No? So, ibig sabihin, pag hindi kaya nitong si J. Ruiz itong kanyang tungkulin, mga kaibigan, no? Malamang aalis dito o kakausaping umalis. Dahil itong si Cesar Chavez, ilang buwan lamang siya, ilang linggo lang lamang siya dyan sa PCO, mga kaibigan. Magaling na yun tungkol sa mga ganyang trabaho yun, ha? Dahil talaga media man siya. Itong si Cesar Chavez, mga kaibigan. Ipinaliwanag, dyan po nasabing memorandum, na ipinaliwanag na ang hakbang na ito ay kinakailangan in the exigency of service and in order to give the new PCO Secretary a free hand in performing his duties and functions. Sa Tagalog, sa pangangailangan daw po ng serbisyo upang bigyan ng kalayaan ang bagong PCO Secretary sa pagsasakatuparan ng kanyang mga tungkulin at responsibilidad, kaya't kinakailangan, mga kaibigan, na gawin nila ito. O, talaga? Sakop ng kautusan ang lahat po naman ng presidential appointees sa mga ahensya po ng gobyerno, opisina at kagawaran sa ilalim ng PCO, pati na rin ng mga nasa government-owned or controlled corporations o GOCCs na konektado po dyan sa PCO. Mga kaibigan na may acting status o holdover status, mga kaibigan. Si Ruiz, kung maalala po ninyo sa mga laging nanonood ng mga balita sa TV, dati siyang reporter ng isang TV network, mga kaibigan. Nanumpa siya bilang PCO Secretary noong nakaraang linggo, kapalit nitong si dating Secretary Cesar Chavez. Ang mangunguna po naman sa pagsigurong susunod ang lahat ng mga kinaukulang opisyal sa naturang direktiba. Ang masasabi ko lang ho dito, mga kaibigan, kahit sino po ang ilagay ninyo dyan, papalit-palit kayo kung kahit ilang magagaling na tao ang ilagay nyo dyan sa Presidential Communications Office para po pabanguhin ang imahe ng Malacanang, hindi ho siya magiging epektibo hanggat hindi nyo tinatanggal yung problema dyan sa tabi nyo, Mr. President. Yun ho ang katotohanan yan, mga kaibigan. Ang nalalaman ho natin dito, bakit? Siyempre, pinasisimple pa nila, papalit-palit
ng mouthpiece ang palasyo ng Malacanang, ibig sabihin may malaki silang problema dyan mga kaibigan sa palasyo. Yung pabanguhin ng kanilang pangalan, hindi nangyayari. Dahil alam naman natin ang katotohanan, di ba? Abangan kung siya ba, si Jerwis ba, ang pang-apat at huling PCO ng kasalukuyang administrasyon. Salamat po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita Radyo Pilipino UK YouTube channel. Baka naman po pwede nyo kaming i-subscribe. Kahit isang subscription lang po. Masayang masaya na kami. Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Bye for now.